Una sa lahat, masdan ang maglolang sakay ng elevator na yan. Hanggang sa naiwanan sa loob ang batang nasa laruang sasakyan. Pag-andar ng elevator, tila tumambling ang bata. Ang sinapit ng biktima, alamin maya-maya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Tatlong Pilipinong kardinal nagpresko at ibinahagi ang kanilang nalalaman tungkol kay Pope Leo XIV. I should say, he is a very level-headed person. Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay. Balikan natin ang pagbisita noon sa Pilipinas ng ngayoy Santo Papa. Kampanya ngayong huling Biyernes bago ang eleksyon, todo bigay na. Grupong kaya raw manipulahin ang eleksyon para maipanalo ang kandidatong magbibigay sa kanila ng 30 million pesos arestado. Magpapascan lang ng mata, bibigyan ka na agad ng 600 pesos. Legit ba yan o baka naman scam? At ang inaabangang grand finale ng Be The Next 9 Dreamers. Sino-sino kaya ang bubuo sa bagong global boy group? Simbahang bukas para sa lahat at handang tumanggap ng mga nangangailangan ng tulong at pagmamahal. Ito raw ang isusulong ng bagong halal na Santo Papa na si Pope Leo XIV. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat din si Pope Leo XIV sa sinundan niyang si Pope Francis at sinabing itutuloy ang mga nasimulan ng yumaong Santo Papa. Mula sa Vatican City, nasa frontline ng balitang yan, si Cheryl Cosim. Puting usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican sa ikalawang araw ng conclave. Nagbunyi ang mga nag-aabang sa harap ng St. Peter's Basilica dahil hudyat ito na may napili ng bagong Santo Papa. Ilang sandali pa ang hinintay bago ang formal na anunsyo. Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Siya si Robert Francis Cardinal Prevost ng Estados Unidos. Ang pangalang napili niya sa pamamahala, Pope Leo XIV. Kitang-kitang nangingilid ang kanyang luha habang kumakaway sa libu-libong tao sa St. Peter's Square. Sa sandaling ito, muling nabuhay ang Vatican. La pace sia con tutti voi. Sa unang Urbi et Orbi, o to the city and the world ni Pope Leo XIV, nangako siya na sa kanyang pamumuno magiging instrumento ang simbahan sa anumang dialogo at magsisilbing tulay sa lahat. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Kailangan daw mapalapit ang simbahan sa sino mang nagdurusa. Sabi rin ni Pope Leo XIV, hindi magtatagumpay ang kasamaan basta't may pananampalataya tayo sa Panginoon. Binigyang diin niyang mahal ng Diyos ang lahat nang walang kondisyon. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang yumaong si Pope Francis.
At ayan na nga mga kapatid, ipinresenta na po sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang 267th na Pope ng Simbahang Katolika. Matapos mahalal, mag-isang nagdasal si Pope Leo XIV. Hinarap din niya ang mga kardinal na pumili sa kanya. Pinalakpakan siya ng mga ito. Sa conclave, pambihirang pagkakataon na magkasunod si Nooy Cardinal Prevost at ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle sa Oath of Secrecy. Sa gabi ng kanyang pagkakahalal, agad binasbasa ni Pope Leo ang ilang tao sa Vatican na kanyang nakasalubong. Kabilang sa mga una niyang nakalinyang aktibidad ang pagdaraos ng misa sa College of Cardinals sa Sistine Chapel ngayong araw. Linggo naman, pangungunahan niya ang panalangin sa Central Loggia sa St. Peter's Basilica. Sa Lunes naman siya nakatakdang makipagkita sa mga taga-media sa Paul VI Hall sa Vatican. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Nagpasalamat ang mga Pilipinong kardinal sa suportang ibinigay ng mga Pinoy sa katatapos lang na conclave o pagpili ng susunod na Santo Papa. Sa isang press con, iginiit ng mga kardinal na sina Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David na bagamat marami ang umaasang magiging Pinoy ang bagong Santo Papa, Holy Spirit daw ang kumilos para maluklok si Pope Leo XIV. Ayon pa kay Cardinal Tagle, maraming alaala ang bagong Pope sa Pilipinas, kaya dapat bigyan si Pope ng pagmamahal at panalangin. I should say, he is a very level-headed person. No, hindi yan yung tao na parang impulse o reaction lang ang nagbibigay ng directions. Makikinig yan at kung kailangan, aaralin niya ang isang bagay. Nag-viral din ang mga larawan ni Tagle at Pope Leo XIV na laging magkatabi. Ayon kay Tagle, hindi naman daw seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Kaya pag nakikita nyo kami magkatabi at nagbubulungan, malamang ay ang pinag-uusapan namin nagkapi ka na ba? Ba't parang inaantok ka? Hindi laging serious yun. Sa pinakauling pagkakataon, muling ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas o para sa Bilang Pilipino 2025. May sinabi rin siya tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Narito ang aking report. Sa Mayo 12, huwag na po kayong mag-isip ng malalim. Basta tingnan ninyo, all the way alyansa! All the way alyansa! All the way alyansa! Mabuhay ang alyansa para sa Bagong Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Sa uling araw ng show of force ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinamahan sila ni Pangulong Bongbong Marcos na manuyo ng botante sa Mandaluyong. Sarado ang bahagi ng 9 de Febrero sa Mandaluyong City para sa huling campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa orihinal na planong 21 major rallies, 16 lang ang isinagawa ng alyansa kasama ang Pangulo. So kahit 16 lang siya, mas malawak ang naging reach niya kaysa sa mga style nung araw. Malaking tulong din daw para makahikayat ng mga botante ang pagsama ni PBBM. Talagang totohanan at talagang unequivocal yung kanyang suporta sa slate. Mula sa 11 kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, 3 lang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw yan problema sa mga hindi dinala ng INC, gaya nila Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kontento na raw sila sa nakuwang endorsement mula sa iba't ibang sektor. Ang kumalas naman sa alyansa na si Senator Amy Marcos may bagong political ad na nilabas. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Sabi pa ni Senator Amy, kapag Marcos ang apelido, hindi dapat kumakampi sa mga nagdidiin sa pamilya Marcos. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Hindi na ito pinatula ng mga kandidato sa alyansa. Sarili raw na opinyon niya ni Senator Amy.
Nagsalita rin sa entablado si PBBM kung saan tila may patutsada siya sa anyay mga hindi kaibigan. Pipiliin po ninyo na iboboto ninyo ang alam ninyo ang makakatulong sa taong bayan. Ang magtutulungan sa lahat kahit na hindi ka partido sa politika. Kahit na hindi kaibigan. Palaban naman ang sinabi ng Pangulo tungkol sa ating teritoryo sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa China. Kailanman hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Hanggang bukas na lang ang campaign period para sa mga tumatakbo sa national at local positions. Kaya naman bigay todo na mga kandidato sa panunuyo ng mga botante. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa San Manuel Tarlac ng kampanya si dating Senador Kiko Pangilinan. Ito ang isa sa mga stop niya sa last leg ng kanyang kampanya at Luzon Caravan. Puspusa na rin ang pangangampanya ni dating Senador Bam Aquino para sa libreng kolehiyo at siguradong trabaho. Nagpasalamat din siya sa pag-endorso sa kanya ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Nakatakda namang i-endorso ng mag-asawang Vilma Santos at Ralph Recto ang TV host na si Willie Revillame sa gaganapin na Grand Rally ng kampo ng Star for All Seasons sa Lipa, Batangas ngayong gabi. Kagabi, personal din siyang inendorso ni 1st District Congressional Candidate Senator Coco Pimentel sa kanyang Grand Rally sa Marikina. Pinili siya ni Pimentel dahil parehas sila ng plataporma kaya magkakaalyado sila pag parehas na pinalad manalo. Sa pagtungo naman ni Luke Espiritu sa Olongapo, in-interview siya ng radio broadcaster na si Doc Kenneth Salvatus. Nag-donate din daw ito para sa kanyang kampanya. Naglabas ng campaign video si Ben Tulfo kung saan ibinida niya ang pagtuldok niya sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga pulis. Giit ni Ben Tulfo, hindi niya palalampasin ang mga ganitong gawain. Inilatag naman ni Arlene Brosas ang plataporma niya para sa kapakanan ng mga kababaihan sa pagdalo niya sa isang event. Ipinanawagan niya rin ang malinis at tapat na halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Balak iapila ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia ang pag-disqualify sa kanya ng COMELEC. Git niya, kandidato pa rin siya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Pero lang ho, may asawa na ho ako. Ang birong yan noong Abril ni Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia tungkol sa mga solo parent. Dati na niyang iginiit na bahagi lang ng kanyang freedom of speech. Kaya matapos i-disqualify ng COMELEC 2nd Division kahapon, maghahain daw siya ng motion for reconsideration. Giit niya, kandidato pa rin siya sa bilang Pilipino 2025 dahil hindi pa pinal ang desisyon ng COMELEC Division. Until mag-decide po ang COMELEC and Bank na tayo po ay diskwalipikado, dun lang po magiging final po yun. No? Pero again, meron pa rin hong legal remedy, no? Kung i-sustain man ng NBank ang decision ng 2nd Division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court. Nauna nang sinabi ng COMELEC na pwede pang iapela ni Sia ang kanyang disqualification. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC Task Force SAFE sina re-electionist Urdaneta Mayor Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Kaugnayan ng umano'y pagpapakissing auction nila sa isang campaign event kung saan nagbid daw ang mga opisyal para halikan ng isang matandang babae. Inisyuhan din ng show cause order ng COMELEC Contra Bigay Committee sila Wag Ilocos Norte Mayoral candidate Michael Marcos Quion dahil sa umano'y vote buying. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Punong-puno pa rin ang pasahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa mga kapatid nating uuwi sa probinsya para bumoto. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, nako, alas 11 na. Punuan pa rin ba? Alam mo, Jess, kahit nga 10 oras na ng gabi, ay napakarami pa rin pasahero dito sa PTEX. At sa dami nga ng pasahero, ay nagkakaubusan na ng tiket, lalo na yung mga biyahe papuntang Bicol. Siksikan ng mga pasahero sa ticket booth na ito para sa mga biyaheng Bicol.
ubusan na ng biyahe. Kaya naman, ang ilan pang ticket booth tuluyan ng isinara dahil wala nang available na babiyahing bus. Pero bago isinara ang ticket booth, si Chuck Villafania na pauwi sa Bulan, Sorsogon, nakatsyempo ng umatras na pasahero. Yun nga lang, hanggang Sorsogon City lang ang nakuha niyang ticket at sasakay na lang ulit ng bus papuntang Bulan. Ay, napakahirap pag wala kang reservation. Kaya dapat po may reservation. Nagkaroon lang ako kaninang chance niyan, pabalik-balik. Laking pagsisisi naman ni Mikey na hindi siya nakapagpa-reserve para makauwi sa Daet. Kung uuwi ka, lesson learned. Kailangan mo talagang mag-book ng ticket para gusto mong umuwi, makakauwi ka. Ayon sa pamunuan ng PTEX, nasa 50% ng mga biyaheng Bicol ang fully booked na, habang 30% ng ibang biyahe gaya ng papuntang Laguna, Batangas at Quezon ang punuan na rin. Ibig sabihin, may makukuha pang biyahe mga pasahero mula sa iba't ibang operator. Inaprubahan na rin ng LTFRB ang special permits para sa 829 bus units para lang may masakyan ng mga pasahero. Inaasahang pumalo sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Mas marami kumpara sa 182,000 na naitala kahapon. Hindi raw ganitong klaseng pila ang nakikita tuwing Undas, Pasko at Semana Santa. Marami kasi rito mga pasahero na dating sumasakay sa mga terminal sa Pasay na ipinasara ng Department of Transportation kamakailan. At ang iba naman, mga nag-walk-in o ngayon lang nagdesisyon na umuwi ng probinsya. At huling araw ng trabaho ngayong linggo, kaya dagsa rin ang mga pasahero. Jess, ang pilang nakikita nyo dito sa aking likuran, actually mahabang-mahaba pa yung pilang yan. At kanina may mga nakakwentuhan tayo at sinasabi nilang 8 hanggang 10 hours sila naghihintay dyan para lang makabili ng ticket. At dahil nga gabi na rin, Jess, marami dito mga pasahero, kanya-kanya na ng pwesto para dito na matulog. Jess. Mukhang dyan na talaga sila magpapalipas ng gabi. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa pulsa video, ang isa na namang insidente ng pangaharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Hinarangan at binuntutan ng mga Chinese vessel ang Philippine Navy ship sa Bajo de Masinloc. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa video na inilabas ng AFP, makikita ang panghaharang ng barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto. Tinatayang nasa 200 metro na lang ang layo ng mga barko. Sa isa pang video, makikita ang isa pang barko ng Chinese Navy na naglalayag malapit at tila nakasunod sa barko ng Philippine Navy. Nangyari ito noong May 5 habang nagpapatrolya ang Navy bilang suporta sa Philippine Coast Guard at BFAR sa timog silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Ayon pa sa AFP, isa ring barko ng China Coast Guard ang tinangkang harangan ang BRP Emilio Jacinto. Giit ng militar, ang naturang aksyon ng mga barko ng China ay paglabag sa mga international regulation para pigilan ang mga aksidente sa karagatan. Nakababahala ang tinawag nilang irresponsableng mga aksyon ng China. Posible raw itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at nakapagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Para kay Defense Secretary Gilberto Tidoro, hindi na raw nakagugulat pa ang ginawa ng China. Valedictorian po sila saka hindi kasusunod ng rule of law. Nasa stand-up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Giit naman ng Chinese People's Liberation Army, teritoryo ng China ang Bajo de Masinloc. Nanawagan din sila sa Pilipinas na itigil ang panghihimasok, panguudyok at pagpapakalat ng espekulasyon. Pinalagan naman yan ni Gibo. Wala silang pakialam doon. Bakit sila nagdi-deploy din sa ibang mga lugar? Ano sa akin kung magalit sila? Ang importante, wag magalit ang taong bayan ng Pilipinas sa atin. Sinabi ito ng kalihim, kasabay ng opisyal na pagtatapos ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Halos 3 linggong tumagal ang mga pagsasanay sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa. Tampok dito ang ilan sa mga pinakamodernong armas ng Amerika, tulad ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Bukod naman sa Canada at France, sisimulan na ring balangkasin ang kahalintulad na Visiting Forces Agreement kasama ang South Korea. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang kasong kinaharap niya dahil sa pagbabanta niya umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang counter affidavit na personal niyang inihain sa Department of Justice, iginiit ng bise na dapat ibasura ang inciting to sedition at grave threats. Hindi na idinetalye ng legal team ng bise ang iba pang laman ng counter affidavit. Maingat din si VP Sara sa binitawan niyang pahayag.
Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako magsasalita. Hindi ako makapagsalita kasi nandito sila. Siniguro naman ng DOJ na magiging patas ang pag-iimbestiga nila kay VP Sara. Sa May 16, nakatakda ang susunod na preliminary investigation. Pero hindi na raw dadalo rito ang bise. No problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Showbiz tonight na tayo. Magbabalik sa bansa ang Korean star na si Byung Woo-suk para sa isa na namang fan meet. Mark your calendars dahil gaganapin yan sa July 19 at 7 p.m. Sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City ang venue ng kanyang fan meet. Sa ngayon, wala pang details pagdating sa tickets at seats. Last year, may fan meet din si Woo-suk sa New Frontier Theater sa Quezon City. Bumida ang Korean heartthrob sa ilang hit K-drama gaya ng Lovely Runner. Inilapag na ang teaser ng ika-4 at huling installment ng The Conjuring movie franchise. Every family's different. Once we start, there's no going back. Anything can happen. Magbabalik sina Vera Farmiga at Patrick Wilson sa kanilang real-life paranormal investigators para ito sa kanilang final case. Sa trailer, may pasilip sa kanilang matinding kaso. Nagbabalik din ang manikang si Annabelle. Tingin ng fans, mauuwi ito sa isang major death case. Sa September 3 na ang The Conjuring Last Rites. More chika updates coming your way. Diyan lang kayo. Susunod, ilang throwback pics ni Pope Leo XIV sa Pilipinas, usap-usapan. Mas kilalanin pa natin ang bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV. Tatlong lalaking nag-aalok sa mga kandidato ng siguradong panalo kapalit ng 30 million pesos na sakote sa Quezon City. At soundtrack na Messi ng action film na F1, kinanta ni Blackpink Rosé. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang video na yan ng maglola sa loob ng elevator sa China. Unang lumabas ang lola, sa kanya hinila ang apong nasa laruang sasakyan hanggang sa nagsara ang elevator at naiwan ang bata. Dahil naipit ang lubid na nakatali sa laruan, tila tumambling ang bata at lumagapak sa sahig. Nailigtas naman ang bata at hindi naman siya lubhang nasugatan. Bago pa man maging Santo Papa, ilang beses nang nakabisita sa bansa si Noy Cardinal Robert Prevost. Katunayan, siya ang naging inspirasyon ng ilang paring Pinoy para ipagpatuloy ang paglilingkod sa simbahan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Taong 2019 nang bumisita sa Kolehiyo San Agustin sa Biñan, Laguna si Robert Prevost na ngayon ay si Pope Leo XIV. Pinangunahan niya ang misa ng closing ceremony bilang bahagi ng kanilang 2 linggong International Intermediate General Chapter. Ang chaplain at campus minister na si Father Rick Anthony Reyes, 17 years old pa raw nang unang makita ang Santo Papa na tinatawag nila noong Father Bob. Sa 7 beses na bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV, 5 beses siyang nakasama ni Father Reyes. Magkahalong gulat at saya ang naramdaman niya nang malaman na isang Augustinian ang bagong Santo Papa. Siya po ay a very loving person, a very humble person, no? Talagang very approachable. Malapit siya sa amin kasi hindi siya yung parang aloof makipag-usap. He's really down to earth. Tumatak kay Father Reyes ang mensaheng paulit-ulit niyang naririnig kay Father Bob, ang kahalagahan ng pagkakaisa at komunyon. Katulad ng unang mensaheng binigkas niya bilang Santo Papa.
Bukod sa Binyan, bumisita rin si Noy Cardinal Prevost sa Cebu City noong prior general pa lang siya ng St. Augustine o pinakamataas na opisyal ng Augustinian Order sa buong mundo. Sa mga larawan niya, bakas sa kanyang mukha ang ngiti ng salubungin siya sa Santo Niño de Cebu Parish noong 2004. Binasbasan niya ang mga Augustinian na pari at ang kanilang tahanan. Taong 2009, muling bumalik si Prevost sa Cebu. Personal siyang nakasama ni Father Jules Van Almeres at naging inspirasyon sa kanyang pagpapari. Told us na continue sa bokasyon ninyo. Kasi you are fortunate here, dito sa Pilipinas, ang dami ninyo. Ang dami pa ninyo, ang lakas pa ng bokasyon dito sa pagpapari. Minsan ding nakadaupang palad ni Father Jonas Mejares si Prevost. Di raw niya inakalang magiging Santo Papa ito. Isang awitin ang inalay niya para kay Pope Leo. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Marami ang nagulat sa pagkakahirang kay Robert Cardinal Prevost bilang bagong Santo Papa. Hindi man kasama sa mga tinaguriang papabili, pambihira naman ang kanyang karanasan sa simbahan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Si Cardinal Robert Francis Prevost o kilala na ngayon bilang si Pope Leo XIV ang kauna-unahang Santo Papa mula sa North America. Sa edad na 69, kilala siya bilang leader na may malawak na karanasan sa simbahan, partikular sa Latin America. May American at Peruvian nationality ang Santo Papa na ipinanganak sa Chicago, Illinois noong September 14, 1955. Migrante at may lahing Espanyol ang kanyang ama habang French-Italian naman ang kanyang ina. Sa murang edad, maagang namulat sa buhay simbahan ng ngayon Santo Papa na dating sakristan. Taong 1977 nang graduate siya sa kursong mathematics sa Pennsylvania. Pumasok siya kalaunan sa seminaryo hanggang maordinahan bilang pari noong 1982. Sa edad na 30 anyos, lumipat si Prevost sa Peru kung saan siya naging Augustinian missionary at nakilala sa kanyang pagtulong sa mga nasa laylayan. 10 taon siyang nanilbihan bilang parish pastor at guro sa isang seminaryo sa syudad na Trujillo. Sa Peru na rin siya kalaunan naging obispo. Noong 2014, hinirang siya ni Pope Francis bilang bishop ng Chiclayo, Peru. Mas nakilala si Prevost nang mapili siya ni Pope Francis bilang prefect ng Dicastery for Bishops sa Latin America. January 2023 naman nang maging arsobispo si Prevost at sa loob lamang ng ilang buwan, itinalaga siya bilang kardinal. Bilang Santo Papa, posibleng ituloy niya ang mga nasimulang reforma ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Hindi kasi nagkakalayo ang kanilang pananaw pagdating sa mga mahihirap, migrante at pagdating sa isyu ng kalikasan. Marami rin ang umaasa na pananatilihin niyang bukas ang pintuan ng simbahang Katolika para sa lahat. Taong 1903 nang may huling gumamit sa pangalang Leo bilang Santo Papa. Nakilala noon si Pope Leo XIII sa pagsulong niya ng social justice gaya ng karapatan ng mga manggagawa. Isang bagong yugto sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa pagiging misyonaryo sa Peru, ngayon ay pinuno ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Nagbabalita mula rito sa Vatican, Mon Gualvez, News 5. Bumuelta ang palasyo sa iginit ni Vice President Sara Duterte na pagkakamali raw ng pagboto kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi raw mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Berada ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka raw ang sarili ng vice ang tinutukoy niyang maling binoto. Nabanggit kasi ni Castro ang ilan sa mga problema ng DepEd na hindi raw nasolusyonan ni VP Sara noong siya ay kalihim ng ahensya. Kabilang dyan ang higit 1 milyong laptop na na-stock sa warehouse noong 2021. Hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Binanggit din ni Castro ang nabawi na 65 billion pesos na pondo ng ahensya mula sa mga umano'y Go students. Meron din pong nabisto patungkol po doon sa Ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling.
leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Sumuko na sa mga pulis ang sospek sa pananaksak sa empleyado ng shawarma store sa Quezon City. Ayon sa PNP, sumuko ang sospek kahapon sa Barobo, Surigao del Norte kasama ang kanyang nanay. Inamin daw ng sospek ang pagpatay sa dating katrabaho sa kainan dahil sa naging alitan nila. Hawak na ng Quezon City Police District ang sospek na maharap sa reklamong murder. May 3 ng kaladkarin at tadtarin ng saksak ng sospek ang biktima sa kusina ng shawarma store. May alok ng 500,000 piso ang sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pumatay sa journalist na si Johnny Dayang. Galing ang pabuya sa provincial government ng Aklan at lokal na pamahalaan ng Kalibo. Ayon sa PNP, positibo nang nakilala ang suspect sa pamamaslang ng kasalukuyan pang pinaghahanap. Dati na raw itong nahuli sa bypass sa Pasig City noong May 2021. Nakahanda na ang mga otoridad na isampa ang kaso laban sa suspect. April 29 ang pagbabarilin si Dayang habang nasa loob ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan. Time for some K-pop updates. Unahin na natin ang first ever movie soundtrack ni Blackpink, Rosé. Yan ang Messi, nakanta sa action drama film na F1. Love song ang tema ng kanta kung saan tampok ang ilang clips ng naturang pelikula sa June 27 na showing ang F1. Samantala, naglabas ng bagong group concept photos ang 17 para yan sa much-awaited comeback and 5th album nila na Happy Birthday. Meron na ring solo videos ang ilang members. Sa May 26 na ilalabas ang album. Susunod, grupong naniningil para manipulahin ang resulta ng eleksyon kapalit ng 30 million pesos, arestado. Pag-iiska ng mata kapalit ang 700 pesos sa San Juan, legit at ligtas nga ba? At pambansang kamao na si Manny Pacquiao sasabak ulit sa boxing. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakuhanan ng video ang isang helicopter na naguhulog ng mga tila sample balot. Nangyari raw yan kaninang hapon sa Cebu. May nakalagay rito pangalan ng mga kandidatong iboboto. Sa mga bubong lang din daw nahulog ang mga flyer kaya hindi rin ito nakita ng ilang botante roon. Bistado ang isang grupong nag-aalok na kaya raw manipulahin ang resulta ng eleksyon kapalit ng 30 million pesos. Ang isa sa mga sospek nagpakilala pang taga-Comelec. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Kamay sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang 3 lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga sospek para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng Comelec ang isa sa mga inaresto. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa 3 lalaking nasa video, 2 lalaki at isang babae pang kasabat umano ng mga sospek ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. O kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor
sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. Again, inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwedeng magmaniobra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isa-scan lang ang mata mo at may 700 pesos ka na. Ganyan ang alok ng isang tech company sa San Juan. Pero duda dyan ng ilang eksperto, maging ang National Privacy Commission dahil sa issue ng privacy. Nasa Frontline ng balita yan si Faith Del Mundo. Dinudumog ang pwestong ito sa isang mall sa San Juan City dahil sa alok nitong pera. Ang kailangan lang gawin, mag-install ng isang app at ipascan ang inyong mata o yung tinatawag na iris scan. Hihingin din ang iyong mobile number at birthday para matiyak na hindi ka menor de edad. Pag nakumpleto ng proseso, may instant 700 pesos ka na matatanggap mo sa pamamagitan ng cryptocurrency. Agad naman niyang mapapa-convert para pumasok ang pera sa iyong e-wallet. Kabilang sa mga pumila ang 62 anyos na street sweeper na si Victorina. Pang maintenance ko po, tapos kailangan po namin sa bahay. Pagkain. Pero nitong Pebrero, nagbabala na pala ang National Privacy Commission sa pangongolekta ng nasabing kumpanya ng iris scan ng publiko. Sa kanilang advisory, iginiit nitong wala itong binibigay na pahintulot ang nasabing establishmento na magproseso at mangolekta ng personal information kabilang ang biometric data gaya ng iris scan. Giit pa ng ahensya, sensitibo ang iris scan data at posible magkaroon ng privacy at security risk dito. Minomonitor din ng NPC ang ganitong klasing aktibidad na may kinalaman sa iris scanning na kapalit sa cryptocurrency. Katunayan, banned na sa Spain at Kenya ang nasabing kumpanya dahil sa data collection. Humarap sa News 5 ang legal counsel ng kumpanya. Isa itong tech company na ang serbisyo ay nakatuon sa security para sa mga online platform. Ito ay para matiyak ng tao na hindi AI o bot ang isang user. Bagamat may mga ganito ng serbisyo online gaya ng CAPTCHA, nakakalusot na raw kasi rito ang mga bagong AI at bot. Kaya na rin niya i-fill up yung mga problema ng CAPTCHA. So, hindi na siya ganun ka-safe. Pero yung iris scan ay very, very safe. Mas maraming match ang iris kesa sa maraming match points, no, ang iris kesa sa fingerprint ng isang tao. Mga kumpanyang nag-aalok ng online services ang kanilang mga kliyente at ang pagpapa-iris scan nila sa publiko para raw mas makilala lang sila. So naisip nila na kung makakagawa tayo ng isang teknolohiya na kayang mag-validate, mag-distinguish kung ang isang gumagamit ng online service ay bot o yung peke, kung meron tayong ganong teknolohiya, edi napaka-convenient para sa ating mga mamamayan na kumuha, mag-avail ng online service. Giit pa nila, wala silang kinukuha o tinatagong impormasyon. Kasi ang purpose lang ay i-validate kung totoo ka ngang tao. Di ba? So, walang point na i-store. Saan naman niya i-store? Pag nakita mo siya, isa siyang stand-alone. Pero payo ng isang IT expert, hinay-hinay pa rin at huwag basta pasisilaw sa alok na pera. Imagine na binigay mo na yung identity mo through your iris. Tapos, nag-install ka pa ng application
sa mobile phone mo where practically nandun ang buhay mo sa mobile phone mo eh. 'Di ba? Malalaman na nila kung ano ka at sino ka. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Abangan, 9 na members na bubuo sa bagong boy band, malalaman na bukas sa Be The Next 9 Dreamers Grand Finale. At ang buhalang rebulto ni Jesucristo sa Brazil, pinailawan bilang pagsalubong sa bagong Santo Papa. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling lalaban sa boksingan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao matapos mag-retire noong 2021. Sa report ng ESPN, haharapin niya si WBC Welterweight Championship ang Amerikanong si Mario Barrios sa July 19 sa Las Vegas ang match. August 2021 ang huling boxing match ni Pacquiao laban sa Cuban na si Yordenis Ugas. Mga kapatid, bukas na ang finale ng Ultimate Talent Showdown sa kapatid show na Be The Next 9 Dreamers. Siyam ang mapipili sa 20 hopefuls na maglalaban para maging miyembro ng boy group Sensation. Under sila ng MLD Entertainment ng Pilipinas. Lahat sila ay magsho-showdown bukas sa harap ng mga bigating judges at host ng K-pop idols. Tutukan ng 3-hour finale ng Be The Next 9 Dreamers bukas 5:30 p.m. dito sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, maraming bansa ang nagbigay ng suporta kay Pope Leo XIV. Pinailawan ang pamosong Christ the Redeemer statue sa Brazil bilang pagpupugay kay Pope Leo XIV. Pinlash sa statue ang mukha ng bagong Santo Papa. Nakalagay din ang kanyang papal name at ang katagang Habemus Papam na ang ibig sabihin ay We Have a New Pope. Sa Chicago naman sa Illinois, USA, balak isailalim sa rehabilitasyon ang simbahang pinupuntahan noon ni Pope Leo. Ilang taon nang abandonado ang simbahan. Nakahanap daw ng pag-aasang buhayin ito ng hiranging Santo Papa ang isang taga-Chicago. Parehas tayong puyat dahil inabangan yan. Oo, inabangan yan. At ang pinakapuyat ay si Bok Edligal. Ay, wala po siya. Hindi, joke lang. Pero naman kasi sumalang talaga kahapon. Malaking bagay naman din yung abangan na tutukan. Tsaka nakakaba, no? Totoo yan. Kinabahan. Totoo yan. Siyempre, paano may hope ka na baka nga naman. Yes. Pero just the same, masaya tayo. Of course. May hope dyan lagi, diba? Siya. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mayan Los Baños. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.